Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And please also, don't forget to click the notification bell para updated kayo anumang activity ang gagawin natin sapagkat kung kayo po ay nakasubscribe at na-click ninyo ang notification, manonotify kayo anytime na magkakaroon po tayo ng live streaming, pag-upload ng mga short video just like what I am doing at this point of time. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig sa channel na ito ngayong araw ay ang expose po na pasabog ni Senator Panfilo Lacson na siya pong kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects alinsunod na rin po sa kagustuhan ng Pangulo na maputol na ang 2 dekada na sistema ng pangungurakot sapagkat talamak ang tinatawag na mga ghost projects, ghost infra projects, and at the same time, mga substandard. So sinabi po ni Senator Panfilo Lacson na maaaring ito yung nakapagtataka na yung mga senador dyan sa Senado, parang akala mo, walang mga kasalanan. Yun pala, na-discover ng chairman ng Blue Ribbon Committee na halos lahat pala ng mga senador ay mayroong tinatawag na budget insertion sa 2025 national budget. So kung iisipin natin mga kamunting tinig at paniwalaan natin si Senator Panfilo Lacson, kasi si Binay, sangkot. Chis Escudero, sangkot. Jingo Estrada, sangkot. Joel Villanueva, sangkot. So sino pa kaya sa mga senador na umalis noong 19 Congress, bumalik noong 19 Congress, na sangkot po sa National Budget Insertion noong 2025? So, malamang mga kamunting tinig, logic-wise, kung mayroon pong mga ganon na kalakaran sa Senado, abay malamang ang dami din po nangyari dyan sa House of Representatives. Kaya nga po, blessing in disguise na si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbunyag. Kaya lahat po ng mga kawatan, lahat po ng mga sugapa sa pondo ng taong bayan, bistado. O, ngayon, ang mga alinyanga mga Duterte Dihad supporters, isisi nila sa presidente. Samantalang ang budget insertion ay hindi po manggagaling yan sa executive department. Siyempre, doon po manggagaling sa mababa at mataas na kapulungan ayon po sa mga impormasyon na ating nakakalap at nakukuha sapagkat nagiging observant naman tayo bawat hearing ng Senado. Kasi matunog ngayon yung budget insertion sa House of Representatives. According to the allegation, 13 billion ang budget insertion. Kay Saldico pa lang yan. That's an allegations. Okay? Next, kay Chis Escudero sa Senate, amounting to 142 billion. Pero sabi po ni Senator Lacson, kakalabas lamang po na balita, mga kamunting tinig, ngayong araw, kumalat sa media, sa mainstream media, sa social media, na itong almost senator. Kaya pala sabi ni Senator Panfilo Lacson, baka magwala ng quorum nito. So kung magiging gano'n na lang, halimbawa, ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang nakikita ninyo na senaryo kapag napatunayan na halos karamihan sa mga senador noong 19 Congress ay talagang involved sa budget insertion? Na hindi naman po nila maipapaliwanag kung paano po nangyari ito. Kasi kung halimbawa lahat almost senator ng 19 Congress involved sa budget insertion, kailangan nilang magpaliwanag. Lalong-lalo na ang controversial na budget insertion ay nauugnay sa mga substandard na mga infra projects na kung saan naka-attach sa iba't ibang mga kontraktor na iniimbestigahan ngayon at iba't iba pong mga opisyal ng Department of Public Works and Highway.
So, nakikita nyo ba kung ano yung mga nakikita nating senaryo pagdating ng panahon na mapatunayan na yung in-insert nila na pondo illegal, yung in-insert nila na pondo hindi makatarungan at ginasto para makapagyaman sa ang kanilang mga bulsa at the same time magyaman itong mga kontraktor na tingi-tingi lang ang porsyento pero billion pa rin ang halaga. Sos Maria Josep, Santissima Trinidad. Kasi ibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, 100 billion, ibaba mo. So may mga commission, may 25%, may 10%, may 15%. Hanggang sa dumating itong mga kontraktor, kaya nga nagiging substandard, it is because habulin nila yung kanilang ginansya. Kasi ilan na lang ang natira sa kanila. No? So yun mga kamunting tinig, delikado ito. Ito po ay, sabi nga, malalim ang investigasyon nitong infra projects na nauwi lang sa kawalan. At nauwi lang sa trahedya. Dahil nag-implement ng flood control na binulsa ang pondo. Pinatalo sa kasino, pinatalo sa sugal. So ito mga kamunting tinig ang revelation ni Senator Panfilo Lacson. No? Parang bumalik sa ating alaala yung tinatawag po na PDAF. Yung parang napoles, sana nga talaga mabulgar pa ni Senator Panfilo Lacson. Pero kakapal ng mukha ng ibang mga senador dyan, no? Involved pala sila sa mga budget insertion, tahimik lang pala. Kaya ayaw po ni Senator Win Gatchalian na ibigay yung transcript ng individual amendments. Kasi pag individual amendments, malalaman mo kung ilang pondo pinasok mo dun. Yun ang pinaka-importante, malaman kung ilan ang budget insertion ni Senator A, Senator B, o Senator C. Ngayon, tingnan ninyo, malinaw po sa accusation ni Bryce Hernandez na itong si Jingo Estrada, meron pong 355 million nung binerify, tinanong po, tiningnan po sa GAA, andyan talaga yung 350 million. So yung hindi lang maliwanag doon, ang kay Villanueva, sabi ni Senator Panfilo Lacson, kasi 600 million yung nabanggit, sabi ni Villanueva, wala siya, pero may nakita na in-insert sa pondo amounting to 600 million sa unprogrammed funds. So ito nagkakabukingan na talaga. Matakin mo mga kamunting tinig sa 24 na senador noong 19th Congress. Almost senator sa 19th Congress involved sa budget insertion. Bakit tahimik sila? Hindi ko na isa-isahin kung sino po ang mga miyembro ng 19th Congress na mga senador. Alam nyo naman yan. Yung iba nga dyan, nagabida-bida pa. Okay? Now, kung mayroon po dito sa House of Representatives, sigurado mayroon din. Kahit allegation, so kailangan magiging vigilant po tayo, no? Dahil po ang ating mahal na Pangulo, binigyan niya na po ng tsansa ang Independent Commission for Infrastructure na halungkatin, galugarin, no? Languyin, sisirin ang kailaliman ng korupsyon na nangyari sa Department of Public Works and Highway, particularly sa kanilang mga infrastructure projects, including na po doon ang flood control projects. So mga kamunting tinig, kung ito yung imahe ng Senado noong 19th Congress, abay, kailangan mabisto ito kung sino po itong mga hayop na mga senador na ito, natatahi-tahimik lang sila. Na ang ganda ng plano ng Pangulo ng Pilipinas sa ating bansa. Kayo ang nag-scrutinize ng budget dyan pagkatapos nagkalabo-labo. Kasi dapat pag ikaw ay nagbaba ng pondo, you need to supervise. Hindi lamang pa, okay, sige, programa ko yan. Okay, senator ako, congressman ako. You need to supervise. Ikaw yung nagbaba ng pondo eh. Ikaw ang naglabi niyan. Ikaw ang nag-insert ng pondo para mapunduhan yung mga proyekto na alam mong makakatulong sa inyong distrito o sa iyong lugar o lalawigan na gustong suportahan. Pero bakit nagkaganito ang resulta? Dahil po pinabayaan
ng proponent. Now, when it talks about proponent, para hindi po mahirapan mag-intindi, yan po ay ang mga politiko na responsable sa budget insertion. Kasi paano po mag-insert ang Executive Department? Ang ginasubmit ng Executive Department, National Expenditure Program. Sa National Expenditure Program, hindi po mga senador at mga congressman ang nagpiprepare po ng budget. Ang nagpiprepare po dyan ay bawat ahensya ng gobyerno, katulad po ng Department of Public Works and Highway. So sa level po ng budgeting, hindi po makikiusap ang mga senador o congressman sa presidente na ops, idagdag mo to. Hindi po. Nagkakaroon ng lobbying sa Department of Public Works and Highway at klarong-klaro between the legislator, between the politicians. Yan ang klaro dyan. Kaya hindi nyo masisi ang presidente dyan po sa tinatawag na budget insertion. Dahil hindi po gawain ng presidente yan. Ang paghimay-himay ng pondo, yung pag-allocate, tawag dyan yung allocation of budget, yung tinatawag po na i-realign mo yung budget. Instead, ibigay mo dito sa department na ito, katulad ng pondo ng flood control, ilipat sa ganito. Responsibility po yan ng mga mambabatas na mayroong power of the purse, na sila po yung nag-scrutinize, naghihimay-himay ng pondo na ipinapasa ng iba't ibang mga departamento sa pamamagitan po ng National Expenditure Program. Standard na yun eh. Ang nangyari kasi, tinanggal ang programa ng presidente na mga tinatawag na specialized, priority projects ng gobyerno, katulad ng pagpapatayo ng mga dam, tinanggalan. So ang nilipat, ganito na lang, binawasan yung iba, so kaya nagkakabuhol-buhol ang pondo. Plus, na-discover pa, iisang tao lang mag-insert ng pondo. Tapos wala pang alam na mayroon palang mga, aside from mini BICAM, may short BICAM pa. Aside sa bicameral committee, mayroon pa palang nag-uusap-usap ng mga tao dyan. Tapos ngayon, nagtuturuan, nagsisisihan na. Kaya ang Executive Department nadadamay sa kagaguhan itong mga senador na ito at ng mga congressman na ito na hindi nag-iisip ng kapakanan ng kanilang mga kababayan, kundi kung paano po nila palaguin at pakapalin ang kanilang mga bulsa, mga diputa sila. Yan ang problema. Tapos yung ibang mga senador dyan, nagmamalinis. Si Senator Panfilo Lacson lang pala ang magbulgar na almost senator ng 19th Congress ay may budget insertion. Magpaliwanag kayo. Hindi na kung maka-atake kayo sa Executive Department, yung mga aso ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara sa Senado, akala mo. Bukuhin nyo ang bawat isa sa inyo. Dahil kayo ang responsable dyan, Committee on Finance. Huwag na ninyong ipagtago, ipagkait. Bigyan nyo si Lacson ng transcript ng inyong mini bicameral committee report para malaman dyan kung sino-sinong mga senador ang nag-insert ng pondo. Wala man sanang problema kung nag-insert ng pondo kung hindi po nangomisyon. Pag nag-insert ka ng pondo, sigurado may komisyon ka dyan. Kaya nga yumayaman itong mga senador na ito eh. Kaya gumagastos sila ng mga bilyon-bilyong halaga ng campaign funds para po bawiin nila dito sa mga proyekto na ibababa. Hindi kasi nila dapat pakialaman ang National Expenditure Program. Kasi yan po ay naka-fix na. Paano nagaling-galingan ng mga diputa nila? Yun pala, mga kurakot din naman. Pera ng taong bayan. Okay lang sana kung pera nila kurakutin nila. Hindi na pera ng taong bayan. So mainit-init po ito ng mga balita, mga kamunting tinig At sinabi po mismo yan ni Senator Panfilo Lacson na most of senators in the 19th Congress, diputa, include or involved pala sa tinatawag na budget insertion. Ewan ko ba kung anong mga utak ang mga mayroon nitong mga hayop na ito?
Mantakin mo. Tapos yung iba pa dyan, magdadala pa ng mga peke na mga witness na parang akala mo naman, ang lilinis-linis. Yan po mga kamunting tinig ang kaganapan ngayon, Diyos ko, Santissima Trinidad. All senators, ulitin ko, all senators involved sa budget insertions. Di ba ka na yun nahiya? Mga senador dyan? Kung mayroong mga senador na involved, naturalmente mayroon ding involved dyan sa House of Representatives. Magsalita na kayo. Almost all senators in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriation Act. So kung mangyari, lahat sila iimbestigahan, lahat ipi-freeze yung kanilang mga assets, lahat sila kakasuhan, nako! Ito na yung panahon para i-shutdown ng Senado. Di ba? Ito na yung panahon ano na lang, halimbawa, kung lahat sila o iimbestigahan sila, lalabas po sa hearing ng Blue Ribbon Committee, pasasagutin sila. Ano nangyari doon sa kanilang pondo? Kasi mag-i-insert ka tapos pababayaan mo na lang, mangumisyon ka, delikado yun. So ito siguro ang panahon na baka mangyari, i-dissolve na lang talaga yung Senado kung ganun. Hindi ako ang nagsabi niya si Senator Panfilo Lacson ang nagsabi niyan na karamihan sa mga senador noong nakaraan, noong 19th Congress, involved po sila sa pag-insert ng around 100 billion worth of items. See? Patawara Santissima. Diyan po sa General Appropriation Act of 2025. Ang pondo na gin-prepare ng gobyerno, National Expenditure Program. Lahat ng pondo ng iba't ibang ahensya, pinasok doon sa NEP. Okay? And then, ang NEP, ibababa po yan sa House of Representatives at saka sa Senate. Pag-usapan po yan. Ang tawag dyan is General Appropriation Bill na. Kapag ma-approve na o is-scrutinize, may budget hearing sa committee, may budget hearing sa Committee on Appropriation, sa plenary, then after that, iaakyat sa BICAM, then pag-usapan, i-reconcile ang budget sa House of Representatives at saka sa Senate, pagkaisahin yung proposed budget ng Executive Department na 6-point-something trillion, and then saka po papirmahan sa Presidente bilang ganap na batas. At ang tawag po doon, General Appropriation Act. Tapos si Amy nagsasalita na pinakakurap na pondo ang 2025. Bakit wala kang naituro ng mga kapwa mo mga senador na sila pala ay involved din sa pag-insert ng almost 100 billions worth of item? Hindi lang sapat na magpa-presscon ka dyan. Bukuhin ninyo ang kapwa ninyo mga senador na responsable sa pag-insert ng pondo around 100 million worth of items dyan sa 2025 General Appropriation Act. So yan lang mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, kayo po, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na mag-update or mag-upload tayo ng mga video at mag-livestream tayo sa ating Munting Tinig channel. Adios!